Nako, heto na po mga kababayan, lagot na, bilis ng karma. Yari si Matibag, tanggal ang maskara. Palasyo, nagpanik na. Nako, yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga karibin natin, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kababayan. At eto nga, pasadahan po muna natin to mga kababayan. Ito pong si Senate President Alan Peter Cayetano mga kababayan, meron po siyang pahayag patungkol kay Matibag. Okay? Sabi niya po dito mga kababayan, sa 5 sinabi ni Director Matibag, 6 ang mali. Aba, 5 yung sinabi pero 6 yung mali mga kababayan. Ibig sabihin walang tama sa kanyang mga sinasabi. Opo. Ang problema, the NBI director seems to be lying to someone. He's lying to the palace. He's lying to me. He's lying to us. Ayusin niya muna sarili niya. Aba, ayan na Matibag. Ayusin mo daw yung sarili mo. Ayon po dito kay Senate President Cayetano. Pero ako, eto mga kababayan, this is just an opinion only. Pero ako hindi po ako naniniwala na ito pong si Matibag ay nagsisinungaling sa presidente. Opo, sa palasyo. Kasi niya, boss niya yan eh. Everything na nangyayari po sa grounds, alam po yan ng Commander-in-Chief mga kababayan. And that is my opinion because sa lahat po ng nangyari sa nakarang administrasyon ni former President Duterte mga kababayan, nagtitake ng responsibility si former President Duterte. Whatever happens, no? Doon sa grounds, 'di ba? Minsan nga pumupunta pa si former President Duterte, 'di ba, sa yung nangyari sa Marawi siege. Pumunta pa siya doon because alam niya na may responsibilidad siya sa kung ano man po ang mangyayari doon, 'di ba? It is his responsibility. Pero ang nangyayari po ngayon mga kababayan, yung ating presidente, yung ating President Bongbong Marcos Jr. doesn't take responsibility of what his men are doing. Diba? Kaya ni Matibag, naniniwala po ba kayo mga kababayan na si Matibag ay nagsisinungaling sa Pangulo? Si Matibag ay nagtatago ng impormasyon sa Pangulo? I don't think so mga kababayan, no? Kaya I'm sorry to say, Senate President Alan Peter Cayetano, no? Maybe Matibag is lying to you. Maybe Matibag is lying to us. But Matibag is not lying to the President. Alam yan ng Presidente kung anong nangyayari sa grounds. Yun nga lang, takot ang Presidente natin mga kababayan. Si President Bongbong Marcos Jr. ay takot mag-take ng responsibility. Yun po ang nakikita ko dito mga kababayan. Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Alan Novella, hindi basta makakalabas ng Senate si Bato kung hindi planado. Pero hindi pa rin siya ligtas sa kasong crimes against humanity na galing sa ICC. Nako po. Sabi po dito ni Cecil Reyes, 4 fingers are pointing on you. Aba? Pero nagsasabi yan ng totoo na sa recto nagpaprint ng mark money. Aray ko po. Okay? Hindi mangyari lahat ng yan kung sumusunod kayo sa tamang batas. Ang problema, gumagawa kayo ng sariling batas. Yun nga. No? Dapat batas ng Pilipinas ang masunod. Diba? Si Trillanes ata boss niyan eh. Kung hindi po alam ng Pangulo, malamang si Trillanes po ang boss nito. At kung si Trillanes po ang boss nito mga kaubayan, dapat si Trillanes din po ang magpasweldo dyan. Hindi yung taxpayers money na yupak na yan. Matibag. Alam mo ba? Baka hindi mo alam. Diba? Na ang pinapasweldo sa'yo ay galing sa taxpayers money. Ngayon, kung ikaw ay makikinig kay Trillanes, doon ka kumuha ng sweldo mo. Huwag sa taong bayan, di ba? Walang baril mga ito, mga tao niya, sabi Sabi ng NBI Director Matibag, pero malinaw sa video na may dala tong firearms.
ang NBI hirap na magsalita ng katotohanan. Kaya nga, ibinigay pa daw sa driver di ba? Yung kwento, mga kaubayan, yung baril ng NBI, ibinigay po sa driver nila. Kaya itong driver nilang kawawa kasi pinag-iinitan niya yun ng mga netizens, di ba? Yung asawa nga nagsalita yung asawa ng driver, sino ba yun? Si Dorilyn. Nagsalita ng mga kaubayan. Sabi niya, wala pong baril ang asawa niya. Kita niyo na yan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Naniniwala ba kayo na sabagay ako naniniwala talaga ako dito kay kay Cayetano, but dito po sa sinasabi niyang lying to the palace, I don't think so. Okay? Alright, eto pa mga kaubayan, pasadahan din po natin to bago po natin i-play yung video. Hindi pa nag-iisang linggo si Senate President Cayetano, pero eto na ang balita mga kaubayan. Sabi po dito, kudita ulit. Kudita ulit mga kaubayan. Basahin po natin ang balita mula sa ang balita ngayon. Kudita ulit. SP Cayetano inaming mayroong umanong pagkilos para muling mapalitan or palitan ang liderato sa Senado. Sabi niya po dito, medyo busy sila. Senate minority Ngayon, tinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila, expected naman yon. May invitation talk. May pananakot but dati na silang takot. Aray ko po. Sino naman kaya ang nasa likod nito mga kababayan? Isa lang pong naiisip ko dito. Dahil, mga karibin natin, hindi po mangyayari ang lahat ng kaguluhan dyan sa Senado kung hindi po pinayagan ni Soto na makapasok ang NBI. Naiisip niyo po ba yung naiisip ko mga kababayan? Baka po kasi si Soto ang may pakanaan naman ng kuditang ito mga kababayan. Ayaw kasing tanggapin, no? Hindi kayang tanggapin ni Soto ang kanyang pagkatalo. Natrinahidor siya ng kanyang mga kasamahan or maybe nagising na yung kanyang mga kasamahan sa Senado at ayaw na talaga sa kanya. Grabe, kudita. Hindi pa nga nag-iisang linggo mga kaubayan, kudita na agad. Ay nako. Anyway, karapatan naman nila yun mga kaubayan. Pero sa palagay niyo po ba, matapos mangyari yung putukan, matapos pong magkagulo ang Senado, babalik pa sa kanya yung kanyang mga kasamahan? May pananakot daw sabi ni Cayetano mga kaubayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan mga karibin natin. Sabi po dito ni Divine, ni Rem, sabi po ni Rem Reyes, divine intervention for the majority. We need to know the Ghost Project, flood control, Maleta Gang, etc. Please Lord, for our beloved country, please protect and guide APC, SP, and 12 senators to bring back the dignity of the Senate. Ayan mga kaubayan palakpakan po natin, syempre. Sabi po dito ni Japet, we will support the Magic 13 all the way in their political career. Kung bumaliktad sila, 0 vote na sila. Correct. Diba? Hindi nila matanggap kasi alam nila pag nabuksan na ang flood control scandal, lalabas lahat ng mga may maleta at yung mastermind niya. Tiyak malalaman na ang ng taong bayan kaya todo sila trabaho dyan. Ayun pala. Kasi nga mga kabayan, kapag si Marcoleta na ang nasa Blue Ribbon at hawak na ng majority, hawak na ni SP Soto, hawak naman talaga nila ngayon kasi majority nga, di ba? At pag gumalaw na ang majority, lalabas at lalabas dyan mga kabayan ang katotohanan. Hindi na po nila maitatago pa. Okay? Sabi po dito, let's focus po. Let's focus na po. Dapat may managot sa flood control scam. Let's support the new leadership in the Senate para uusad na ang Pilipinas at ang mga Pinoy. Ayan, palakpakan po natin. Marami po Ito base po sa mga komento ng ating mga kaubayan. Marami po. Opo, marami po sa ating mga kaubayan ang talagang umaasa na sa pagpapalit po ng liderato mga kaubayan.
magkakaroon po tayo ng hustisya, mapapag-usapan ulit yung flood control. At kung pwede nga, pati yung loto, mga kababayan, ay pag-usapan na rin. Yung nakaraan, di ba? Na palaging may tumatama. O, yung investigasyon ba ni Rafi Tulfo, di ba? Para talagang masampal sila, di ba? Sa kanilang mga ginagawang hindi tama. Alright, anyway mga karibin natin, ano pong inyong opinion dyan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok Transnational crime. Maniwala ko kayo. Dati po ako, hindi ko na lang babanggitin, pero may kaibigan po akong direktor dati ng NBI. Kaya alam ko po yung kalakaran po dyan. Alam ko po yung kung sino yung matino at sino yung tarantado. Pag tarantado talaga ang direktor, asahan mo lahat ng CA niya mga tarantado, barumbado, parang gangster. Kaya ngayon, ganyan na nangyayari. Kaya dapat ako, pagpaliwanagin ng Senado, etong si Matibag. Kaya nga ako nananawagan dito sa mga senador natin. Kung palalagpasin nyo na naman itong kalokohan na to, asahan nyo uulitin ito. Kasi tingnan mo ha, deny si Marcos ngayon. Ha? Kesyo, hindi daw totoo. Ito ha, ayan. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John B. Cremulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga doon sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng So, alam nyo mga kababayan, dito pa lang, huling-huli na pong nagsisinungaling si Presidente, mga kababayan. Bakit? Kasi sabi po ni Senator Amy Marcos, wala nga raw mahahabang baril yung mga usaa. Kaya dihado sila mga kababayan sa labanan, nagpaparescue. Pero dito po sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr., yung may mga armas daw na mga mahahaba, yung mga usaa daw mga kababayan. Aba, sino po ba ang paniniwalaan natin? Yung si Senator Amy Marcos na nandoon po mismo sa Senado? Or eto pong si President Bongbong Marcos na hindi natin alam na nagre-report na naman po mga kababayan. nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Dito, kung ako abogado, wala, huli na to. So ibig mo sabihin, yung 3 lang ang nandun, so silang 3 yung nagbarilan? Parang malabo naman. Di ba? So sino yung wala doon? Sa binanggit mo? At nililigtas mo? NBI. Doon sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga 4:00 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Medyo naguluhan ako doon ha. Naguluhan ako doon. Ulitin natin. Papakita ko sa inyo kung saan sa nadali dito. Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga 4:00 yung kaninang hapon, ay Lumabas yung resolution ng Supreme Court. When was it? Yesterday. Anong oras? 4:00. Sinabihan niya sino? sabi ko, umalis na kayo dyan.
at nag-comply naman sila. Sino yung sinabihan niya umalis kayo dyan? NBI. Tama, mali. Di ba? Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay, So sino sinabihan niya na umalis? Sabi naman daw ni Matibag, wala daw doon. So, may inutusan ka na umalis, pero sabi ni Matibag, wala daw doon. Sino yun? Multo? kaya dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At May naaamoy ako dito mga kaubayan. The word is being released mga karibin natin. Distab. Ha? The word is being released and the word is destabilization. So, ang kalalabasan nito mga kaubayan, Duterte na naman pong bagsak nito. Duterte na naman pong bagsak nito mga kaubayan, maniwala kayo. Diba? Ha? Ito mong ginagawa nila ngayon. Sa mismo na sa Pangulo na lumabas yung worded distab Actually, mga karibin natin, eto, naisip ko lang kasi, di ba, nung nagkagulo po mga kaubayan, marami pong mga retired na mga AFP, no? Mga armed forces retired. Sila Captain Dado at yung isa pa, no? Lumabas po sila mga kaubayan, nakiisa sa taong bayan to safeguard Senator Bato. Okay? And maybe lang naman po kapag lumabas sa lahat ng tao, baka mag-martial law. Diba? Are they provoking the people? Mga kaubayan, nagtatanong lang po, are they provoking the Filipino to get out, no? Para magkaroon sila ng rason na, stay ka lang, eto na, mauulit na. Okay? Magdi-disturb na naman sila. Okay? Okay, martial law tayo, martial law. Wala na, isang ganun lang. Martial law. Posible bang mangyari yun mga kaubayan? Sa palagay ko posible Kasi hawak nila ngayon ang mga Diba? Pero I think sa katapos-tapusan naman ito, taong bayan pa rin po mga kaubayan ang magwawagi. Alright? Ayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dyan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.